balitang pambansa. Suspendido po ang face-to-face classes sa lahat po ng pampublikong paaralan ngayong araw. At ayon nga po sa Education Department, asynchronous classes o distance learning muna ang ipatutupad dahil nga po sa matinding init ng panahon. Hindi rin po required ang mga teaching at non-teaching staff na mag-report sa paaralan. May mga eskwelahan din pong nagsuspindi na ng face-to-face classes sa buong linggong ito. Hanggang April 12, wala pong face-to-face classes ang lahat ng mga estudyante sa daycare sa Caloocan. Binago po naman ang schedule ng face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school sa lungsod. May 2 araw din po silang naka-asynchronous. Online classes din po naman ang ipatutupad sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Bulacan ngayong araw. Gayon din po sa Negros Oriental, habang online classes din sa Universidad de Manila. Habang hanggang April 14 po naman, walang face-to-face classes sa ilang kurso sa University of Caloocan. Samantala, matagumpay naman ang joint naval exercises ng Pilipinas, Amerika at ng Japan maging ng Australia sa West Philippine Sea nitong weekend. Nagsama-sama ang 4 na bansa para sa kauna-unahang Maritime Cooperative Activity o MCA sa loob po yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa Department of Defense, pagpapakita ito ng unity sa gitna ng pangaharas ng China. Lagi raw bukas ang Pilipinas sa mga oportunidad para makasamang mga bansang may kapareho ng layunin. Tila po naman ito'y tinapatan ng China ang sinasabing aktibidad ng Pilipinas at ng mga kaalyadong nitong bansa sa West Philippine Sea. Sa website ng Ministry of National Defense ng China, inanunsyo nito na nag-organisa rin sila ng Joint Naval at Air Strategic Patrol ang People's Liberation Army sa South China Sea kahapon. Kontrolado po raw nila ang lahat ng military activity na gumagambala sa sitwasyon sa South China Sea. Matatandaan pong ilang ulit na hong iginiit ng Amerika at ng ilang pang kaalyado nating bansa ang kanilang suporta sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon. Ay, naantay ko kung sinong bansa ang kasama nila. Solo flight pala. Unity all by myself sa China. Samantala, naglabas naman ang Pangulong Bongbong Marcos ng 5 taong National Cybersecurity Plan para sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Nakasal sa Executive Order No. 58 ang Whole of Nation Roadmap mula taong 2023 hanggang 2028. Sa ilalim po niyan, makikipag-ugnayan ng DICT sa mga pribadong sektor para paigtingin ang cybersecurity ng mga ahensya ng gobyerno. Nauna nang nanawagan si Marcos Jr. sa AFP na palakasin ang pagbabantay sa seguridad sa gitna ng mga banta sa bansa. Nanawagan po naman ang isang grupo sa pamahalaan na protektahan ang mga manggagawa sa gitna ng matinding init at tagtuyot. Ayon sa kilusang Mayo 1, dapat ay palawigin ang mga pamantayan ng Labor Department para magbigay daan sa karapatan po ng mga empleyado. Umaabot sa higit na 40 degrees Celsius ang heat index sa ilang mga lugar sa Pilipinas noong nagdaang linggo. Sa Labor Advisory No. 8 naman na inilabas po ng DOLE noong nagdaang taon, inirekomenda nito ang ilang paraan para nga makatulong sa mga trabahador sa gitna ng matinding init. Kabilang diyan ang pamimigay po ng libreng tubig at pagsisiguro ng maayos na ventilasyon sa mga pagawaan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.